Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, ito pong mga kabobohan at kalokohang fake news ng mga DDS. No? Alam nyo, grabe na. Talagang sagad-sagaran na. No? Parang nagiging normal na dito sa mga DDS, mga babayan, ang magpakalat po ng fake news. Hindi na po, mga babayan, hindi na po normal ata ang ginagawa ng mga to, mga babayan. Dahil kaliwat kanan na po eh. No, yung ginagawa nilang fake news, mga babayan, at kung makikita natin, no, talagang kahit mayroon pong ebidensya, mga babayan, no, kahit mayroon pong ebidensya na yung mga bagay po na ginagawa nila ng fake news ay peke, at ilalabas po yung katotohanan, talagang ipagdidiinan nila, mga babayan, na totoo yung kanilang sinasabi. Isa na po ito pong nangyari, mga babayan, na pagse-celebrate po ng araw ng kagitingan, no, dyan po sa Bataan, mga babayan. At ito pong picture na inyong nakikita, actually nakita ko lang to, no, ginrab ko lang, mga babayan, dahil ito ay ginawa po, parang ginawa nila, no? Ayon po dito, mga babayan, ito pong isang picture na to, no, na nasa kaliwa na inyong makikita. Tingnan natin kung mapa-large natin. Ayan. Okay. So, ayon po dito, mga babayan, ito daw pong picture na to, no, ay kuha noong April 9, 2025 sa DND Philippines, mga babayan. Okay? So, April 9, 2025 daw po yan. Okay? So, ito po yan, mga kababayan, ha? So, nandyan din po yung mga tao na yan, yung mga kasama po ni Pangulong Bongbong Marcos, no? At isa sa pinapansin nila dito is yung damit, no? Yung damit po. Pero dito pa lang, mga kababayan, makikita nyo na fake news na kagad sila, mga kababayan. Dito pa lang makikita nyo na fake news na kaagad sila. Okay, so paano po natin nasabi na fake news yan, mga babae? Naturalmente, ito po mga kasama niya, ni Pangulong Bongbong Marcos, posible naman, no, na sila rin ay guest pa rin, no, ngayong taon na to. At ito pong nasa kanan na picture nyo po, ito po yung nangyari kanina, mga babayan. Pinapalabas po nila na yung picture daw po na to, ay siya rin picture na ginamit noong April 9, 2025. No, nawala daw pong nangyaring event kanina. Alam nyo kung bakit? In connection po kasi yan, mga kababayan, no, kailangan kasi ma-justify nila eh. No, yung kasinungalingan na kanilang ginagawa. Kailangan ma-justify nila yung fake news na kanilang pinapakalat. Paano ko nasabi, mga kababayan? Kailangan ma-justify nila na yung Pangulong Bongbong Marcos po ay may sakit. Diba? Kailangan ma-justify nila, mga kababayan, kahit na alam nilang pinagdololoko na lang nila yung sarili nila, na yung Pangulong Bongbong Marcos natin, no, ay hindi ho po pwedeng makapunta dyan dahil may sakit po. Pinaniniwala nila yung sarili nila, pinaniniwala nila yung mga bobong DDS, mga kababayan, sa kanilang mga naratibo. Unang-una, kung titignan ninyo, etong picture na to, mga babayan, nandiyan po si Secretary Gibo Teodoro. Nandiyan po si Gibo Teodoro. At kung titignan ninyo doon sa likod, meron pong isang tao, ayan o, yung tao na yun o, yung nasa dulo, at saka ito, yung parang Guardia Civil. Sa pagitan po nila, nandun si Gibo Teodoro, mga babayan. At itong isang picture po na to, no, wala po doon. Si Gibo Teodoro, ano yan? Biglang lumipat si Gibo Teodoro ng pictorial na. At kung titignan ninyo, ito, no, katabi ng isang Guardia Civil, mga babayan, yung tao po doon, may buhok. Ito pong isa, wala po atang buhok. May tao ata ron. Pero walang buhok. So doon pa lang, durog na sila. Hindi na po ordinaryo, mga babayan, ang ginagawa nitong mga DDS na to. Kung titignan natin, parang meron na talagang, let's say, ano ba matatawag natin dito? May sindikato na umiikot, na gumagalaw para sa magpakalat po ng mga fake news na to. No? Meron na pong grupo, no, na nagbabayad ng mga tao para magpakalat ng fake news, etong mga DDS na to.
para palabasin no na yung pangulo natin no ay hindi malakas, yung pangulo natin ay may sakit. Tandaan ninyo, mga kababayan, kapag ang kasinungalingan po ay lagi nilang sinasabi, nagiging totoo yan para sa kanila. Kaya nga po lagi nating sinasabi dito, no, nilalabanan natin yung fake news. No, itinatama natin. No, nilalabanan natin yung pinapakalat na fake news na itong mga DDS na to. Kasi hindi na po tama. Hindi na po healthy yan para sa ating lahat. Hindi na po healthy yan para sa mga Pilipino. At alam ko na yung ultimo, mga DDS po dyan, mga kababayan, marami pong hindi naniniwala dito sa mga to. Meron lang talaga mga DDS na aanga-anga. Na naluloko pa nila. No, eto nga mga kababayan, no, ultimo GMA News nagagalit na mga kababayan kasi ginawan din nila ng fake news. No? May kumakalat na inedit na post ng GMA News. Sabi dito, kumakalat sa Facebook ang isang inedit na post mula sa GMA News kung saan pinalinaw ang isang larawan at ang nakalagay na petsa ay April 15, 2024. Hindi totoo ang petsang nakasaad sa larawan ng Pangulong Bongbong Marcos ng pulong o meeting. No, ang mga larawan ay galing sa ikalawang uplift meeting noong April 7, 2026 ng Pangulo kasama ang kanyang cabinet secretaries. Galing din ito sa Presidential Communications Office. No? Pinapalabas nila dito mga kababayan na yung meeting po na yan nangyari po noong April 15, 2024 pa. Hindi totoo ang petsang nakasaad sa larawan ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang larawan ay galing sa ikalawang uplift meeting noong April 7, 2026. Ibig sabihin, bago pa lang po yung meeting na to. Inedit ngayon, mga babayan, at ginawa po nilang April 15, 2024. Grabe na etong mga DDS na to, mga babayan. Diba? Alam nyo ang ginagawa nila, mga babayan? Yung ginagawa nilang fake news, no? Yung pagpapakalat nila ng fake news, mga babayan, no, ay ipinapasa na nila sa ating administrasyon. Pinapalabas nila ngayon, mga babayan, na yung administrasyon ang nagpapakalat ng fake news. Bakit naman gagawin niya ng administrasyon na magpakalat ng fake news? Simple lang. Babalik tayo doon sa unang sinasabi ko. Gusto nilang i-justify, mga kababayan, na may sakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nilang i-justify, mga kababayan, na hindi na gumagalaw yung Pangulo o kumikilos o nagtatrabaho yung Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yun yung naratibo nila. Yun yung sinasabi nila. May sakit yung Pangulo. Kailangan ma-justify natin yan. No? Kailangan mapalabas natin na talagang hindi na nagtatrabaho yung Pangulo. Kailangan mapalabas natin na may sakit talaga siya. No, na hindi na siya lumalabas. Paano natin gagawin yan? Sabi siguro na nag-uutos sa kanila. Sige, magpalabas tayo ng mga fake news. No, yung mga picture ngayon, gawin natin mga lumang picture na. See? Nakita ninyo? Yung strategy, mga babayan. Ito po ay isang malinaw, mga babayan, na diversionary tactic siguro netong mga DDS na nasa likod ng mga fake news na to. Tandaan po ninyo, next week po, April 14, gugulong na po ang investigasyon ng tutuloy-tuloy na po, no, mga babayan, yung investigasyon, no, ng Committee on Justice sa impeachment po ni Sara Duterte. At isa po yan sa kailangan nilang i-divert ang isipan ng mga tao, ng taong bayan. Kailangan mailihis nila yung issue. Malihis nila yung atensyon ng taong bayan. Diyan po sa impeachment ni Sara Duterte. Yan lang po yung nakikita ko dito. Kaya nila ginagawa yung mga fake news na yan. So nagpapakalat po ng fake news, eto po yan. Yan na po ang comparison between the footage
from the previous years and this year. Hindi throwback ang live video kanina, sabi po ni Attorney Del Rosario. Oh, tignan natin ha. Actually, nakita ko na to eh. I-share ko lang sa inyo. 4 na taon po ito, mga kababayan. Yung una, 81st commemoration of the Araw ng Kagitingan. So makikita natin dito, tarpaulin ata to, mga kababayan. 81st ha, Kagitingan. Meron pa isang tarpaulin dito. Okay, ayun si Pangulong Bongbong Marcos. Meron po dito parang bishop ata to. That's 81st, mga kababayan. Okay? So, ito po yung sumunod, 82nd, mga kababayan. So, meron na pong screen sa likod. No, doon sa stage nila. At 83rd, last year po. So, last year, 2025, 24, 2023 pa, yung 81st, mga kababayan. Last year, 83rd, mga kababayan, ay ito po yung kuha. O, baka sabihin nyo na naman, edited na naman yan. O, may file, o. ABS-CBN. O, RTBM, mga kababayan, ANC News. O, ito po yung last year. And then, ito po yung kanina. So, dito pa lang, makikita nyo na ang layo. Mga kababayan, ang layo. No? Bakit ko nasabing malayo? Yung background sa likod ay no, kulay puti. Ito, kulay blue. O violet man sa tingin ninyo. 'Di ba? So yun sinasabi ninyo, mga kababayan, itong mga DDS na to, no, nawala raw po nangyaring event kanina, pinapalabas lang po nila yan. Imagine ninyo ha, ang galing ng manipulation talaga nila. Talagang sasabihin nila na walang nangyaring event kanina kahit po mayroon ng live. Kahit na mayroon ng video, palalabasin nila, mga babayan, na edited lang yung video na yan. Edited lang yung live na yan. Alam nyo, nakakaawa na. Nakakaawa na ang Pilipinas pagka ganito yung mga tao, mga babayan. No? Na niloloko na tayo. O niloloko na kayo lang kasi kami, hindi kami naloloko ng mga yan eh. Maawa kayo sa sarili nyo, mga DDS. Kung kayo ay nagpapauto sa mga ganitong klaseng balita, no, na pinapalabas nila, na last year pa, yung event kanina, malinaw po, na ginagawa kayong bobo at tanga nitong mga DDS na to. Malinaw po na niloloko na kayo ng mga tao na to. Malinaw na inuuto na lang kayo ng mga tao na to. Na ginagawa kayong bobo. Papayag kayo nun? Given na may sinusuportahan kayo. Pero para gawin kayong bobo at tanga, papayag ba kayo nun? O eto pa. Nagsalita na po. No, itong si Ariel Querubin, mga babaeng, kasi nandun po si Sir Querubin. Ayan, no? Oh. Andiyan po si Sir Querubin, mga babayan. Ang sabi po niya dito, a lot are asking if this picture is true. Yes, it was taken this morning. To my left is Mike Villarreal of Philippine Veterans Bank and BFP. President Major General Romeo Alamillo. Mga babayan. There are so many purveyors of fake news. So sad. No, marami daw po nagpapakalat ng fake news at yun po ay ikinalulungkot, no, netong si Sir Ariel Querubin. Sabi dito, I'm a friend of Ariel and if this is true, so be it. Let's pray for truth to prevail. Okay? So ito naman tanga na to, mga babae. Meron pong DDS dito, mga babayan, mga babayan. DDS po dito, sabi. Same month, pero last year siguro yan na peak. Di pa rin siya makapaniwala, mga babayan. No? Same month daw, last year daw na picture. Di pa rin siya makapaniwala. No? Ngayong ngang araw, pumunta ka, alangan naman magsinungaling si Colonel Querubin. Utak dilis talaga kayo. Marami pa rin ang in denial na nabiktima sila ng fake news. Kaya ipipilit pa rin nila na hindi totoo. Exactly. Diba? Exactly. Yan yung sinasabi natin. Wala na eh. Wala na silang option. Wala na silang magagawa. Naloko na sila.
So, ang kailangan nilang gawin is i-justify nila sa sarili nila, no, na tanggapin nila sa sarili nila na hindi fake news yung kanilang ginagawa. Ha? Yun yung gusto nilang palabasin. Kailangan i-justify nila. Kailangan ipilit nila sa sarili nila. Hindi to fake news. Hindi to fake news. Ganon sila. No, sabi nga dito, salamat sa picture, bro. Colonel Ariel, at least alam na fake news yung stage 4 daw na cancer. Imagine ninyo mga babayan na si Sir Kerubin na yan. Si Colonel Kerubin na yung nagsabi, pero hindi pa rin sila naniniwala. May mga testimonya na sa mga tao na nandoon, pero hindi pa rin talaga sila naniniwala. Sarap magmura, mga babayan, nakakagigil na. Alam niyo, sa totoo lang, nanggigigil na ako doon sa mga fake news na yan. Oh, ito pa, si Secretary Gadon. Oh, isang malapitan at makabuluhang paggunita sa ika-84 na araw ng Kagitingan. Dito sa paanan ng dambana ng Kagitingan sa Mount Samat, muling sinasariwa ng sabayan ng Pilipino ang hindi matatawarang sakripisyo ng ating mga bayani. Naway ang kanilang katipangan ay magsilbing gabay sa ating patuloy na pagbuo ng isang malaya at matatag na nasyon. Ang daming tao, mga babayan. So, ayan yung Pangulong Bongbong Marcos at may mga guests. O baka ito question ninyo. No? Baka question ninyo po yung asul na yan. Yung suot-suot nila. Kasi bakit suot din nila yan last year? Sa mga bubong DDS, yan po yung uniform ng mga veterans. Yan po yung sinusuot nila pagka may mga event. Para syempre alam nila, no, nakasama po sila sa Veterans Federation of the Philippines o yung VFP. No? Wala talaga tong mga DDS na to. O di kung gusto nyo, tanongin nyo lahat yung mga yan. Puntahan nyo isa-isa para malaman nyo. No? Yung mga tao na yan, no? Tanongin nyo. Yung mga guest na yan. O. Pumunta ba talaga kayo dyan? O, ayan si si Larry Gadon, O. Baka naman yung nagsasabi na wala raw po yung event kanina na hindi daw po totoo yon dahil wala naman daw pong event kanina. Eh baka nagpunta kayo anong oras na? Eh umaga po ginanap to. Oh, ginawang umaga yan kasi para hindi ganun kainit. 'Di ba? Para hindi mainitan yung mga guests at lahat ng mga tao ron. At saka imagine ninyo, mga veterans na yan. Kung ibibilad nyo sa arawan yan, eh ano ba na? Ano mangyari sa mga yan? Baka marami isinugod sa ospital dyan. Dahil sa init ng panahon ngayon. Makikita nyo talaga may gumagalaw mga babayan. No, para magpakalat ng mga fake news na to. Hindi na po normal. Hindi na po tama. No? Yung ginagawa nila. Oh. Recycle video, throwback pics and video, sabi dito, mga babayan. Talagang di sila makapaniwala. No? Talagang di sila makapaniwala, mga babayan. Talagang di sila makapaniwala eh. Oh. Recycle yung utak mo, sabi dito. Yan ba naratibong nilalamon ngayon ng DDS? Kinekengkoy na lang kayo ni BBM, pinapraning ba? Kasi di na sila pinapansin ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Utak mo nasa talampakan. Ito namang isang to, mga babayan, sabi niya, you can use previously recorded video for a live stream on YouTube. Okay? This is commonly called the premiere or loop live stream depending on how you do it. Here are the main ways, sabi niya. Nakikita na natin to. No, yung may mga may mga tawag natin dito, naka-premiere mga babayan. No? Pero ikaw ba, isang importanteng event, kunyari birthday mo.
No? Kunyari birthday mo. Birthday mo ngayon. Gusto mo may live stream. Yung birthday event mo. Gusto mo i-record dyan sa isang araw? Ano araw ngayon? Thursday? I-record mo nung Sunday? Yung celebration ng birthday mo, nag-celebrate ka nung Sunday, tapos ipapalabas mo ngayon. Loloko nyo yung sarili nyo. Oh, throwback daw, aminin nyo na kasi. Saan na BBM nyo? Wala na. Wala na tong mga to, mga babayan. Baliw na tong mga DDS na to. Okay, so hanggang dito na lang muna itong ating video ngayon, mga babayan. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, sa Mobs TV. Peace. I'm out.